Verse 13. Then I heard a voice from heaven say, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. And Diyos magat, pagdalangin ako. Sanay karoon din kamutalon hanggang sa celebrate sa kawin sa release before panatong siya i-atod nato sa iyang lubnganan. Now, sa ining ng mga paghitabo, there is always a mixed emotion na makumasin natin din na sa pamilya na ikalipay na may kasukanan. But, biblically speaking, kung ato ng tao ng Biblia, times like this is a sign of celebration. Because in the Bible, yung nagino nga blessed, bulahan, itong namatay. Yeah, ng Kristo. So may bulahan. Blessed. Malipayo. Kaya word na bulahan, ang word na sa Griego is hilarious, meaning sa hilarious is malipayo. So malipayo na itong mga tao nga namatay diha kang Kristo. Yan yung po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 2 na mas malipayo itong mga namatay na kaysa itong mga buhi. So actually, katong mga namatay mas malipayo sila. Kita mga buhi. Malipayo na sila. Hindi pa naman mag-siguro pa. Hindi ang pasainin kalibutan na lipunod pag mga pagsulay. And then yung po na Ginoo precious insight ang kamatayon sa iyang katawan. Bililon sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga katawan. So, di manas ang kamatayon. Kaya kadaghanan maglagpas kamatayon, ano magdimanas ba? No, dili. In fact, kita mo medyo dimanas kini ang matahan. Sila ato anas sa kadapit yan, doon ay lon-lon kalipay. Wala na kasakit, wala na. Di ka kailangan na pagmintinan dito, linya-linya dito, mercury na rin. Talaga yung notebook. Because in heaven, nito na Biblia, there is no more pain, no more sorrow. In fact, in the Bible, na pamilila ka, ang ino mismo ang upahit sa imong mga luha. Sa imong pagbati, kung ino, may upahit sa imong luha. Yung asawa, sana ito ba kung inyo luha, may pahiran sa imong mana? Wala din yan. Kasi na yung anak. Palayo. Sipa ko. Una-una ng karaan ba? Pero si Sister Ines, usa kini ka binuhat sa Ginoo nga nagpuyo kinabuhi Diyos nga doon ay pagtuo sa Diyos. In fact, when I was converted in middle of 1980s, si Sister Ines o si Sister Apiang, sila binuha mo ako mula spiritual advisor. Nagtambal na siya ko, siya mo ito na name akong pastor. Anak mo na sila suggest, tambal. Nauna, pastor nagpamanin sila na po. So, ang ilang kinaway ni Sister Apiang o Sister Ines, o saan ka kinabuhi nga makaroon na itong matinun-anon na nangalagad sa Ginoo. Hindi lang ako malimtan ni Sister Apiang sa una. Kata iya kong ihangyo, Pastor, tarami kong kampos Ginoo na matay ng tapo. Kaya ganahan ko siya matuglangin. Kaya ko kung wow na po Ginoo. Si Sister, hindi sulat kung kasultin ako, sulat si Sister Apiang. So, magkipala ko niya sa ni Sister Ines sa paunay, mukta ng Domingos Buntag, o ang mga septo. Ang nalipaya, nabi ako, manana kong pusada, so, isang bilin siya na itong pinaguko, sa kaligasi na mahimo na itong matawag mo pananinan, modelo. Yan ang natatama, buyo na kinabuhi nga, ano na yung nakatuo, nagasalig sa Ginoo. But as I
salvation sa iyang life. Okay. Now, sa iyang pagtaliwan niya sa kalibutan, this give us some mga reminders. Okay. Pagwala sa katao, naagunay mga pagtulunan na alay na itong magatunan. Okay. Sa papon na duha ni sila nga matay ron sa among church libro, pero hapon lubong kumi lain, pero batanon mo ang ilubong karong hapon. Yan it is 88 ang ilubong na karong hapon 45 kato nga ang edad. So kini ilang mga ginabuhi na nangawatan na nagpiling nato ni mga leksyon na atong pagpantay, atong pinagpukan. Okay. So ang pagtaliwan, pagkabantayo ni Sister Edith, it gives us a painful reminder. Okay. Painful because we are reminded that all of us will die. Okay. Ang Ginoo walay plano, ang Ginoo nga we will live on earth forever. Wala. Kung wala ang nakasala si Adan, wala forever ta. Pero tungkol sa sala ni Adan, ang ginawa sa tao doon na ano na niya katapusan. Alam sa paano? So, at the start, sa pagbuhat sa Ginoo sa tao, wala plano ng Ginoo mamatay ka. In fact, ganahan sa Ginoo nga, hey, we will live forever. Kung ningon ang Ginoo kang Adan, at ang tao na nagplota sa tree of life, wala kung kunikaon si Adan. Dito siya kaon sa prota sa pikas ng kahoy, sa tree of knowledge of good and evil. Tungkol ito, nisunod ang kamatayon. Okay? So, pero ang Ginoo to, doon na sa ibukman na to, dito siya ganang nga magpabilintaan na nga state ba? Kaya mamatay ka, but he provided a solution. Ang solution ini, mao si Jesus Christ. Okay? So, yes, mamatay ang tao, okay? Because death is the universal problem of humanity. Okay? Kaya sa kapunta, ang kamatayon, di kahadlukan yun. Samot na kung wala ang hibalo sa Biblia, hadlok ng tao, mamatay. Nani mga membro sa una na, kung nagina, ang prayer request na lang, Pastor, iako niya, nagwao na niya sa Ginoo. Mga tao mga ganan, walay kahadlok o kamatayon dito na naman sila Ginoo sa ilang kasi-kasi. So, ang situation ini, every time na naay mo mamatay, mag-remind na nato, okay? We are not designed by God to live on earth forever. But He provided solution that we will live with Him in eternity, but not on earth. Okay? That's why ningon ang Biblia nga, God has placed eternity in our hearts. Importante sa Ginoo ang eternidad sa atong kasi. So, ang pagtaliwan ni Sister Edith, kung saan ka, again, reminder na to, it's a painful reminder. Okay? Mananingon si James sa chapter 4 niya, ningon siya nga, kung saan kayo kinabuhi? Ang imong kinabuhi, sama lang sa usa kay yamong, sa iyos kabuntagon, pagsidla sa adlaw, mawala na ang yamong. Okay? But I remember kung sa pulong ni Haring David, ningon si Haring David nga, ang ginabuhi sa tao, 70 anyos. But by virtue of strength, maabot kang 80. So actually, Sister Edith, bonus na niya. Sobrang mas bonus kay 88 naman. So muna suotin niya. Ang kinabay ko na sa tao, 70, then 31 ka, kabot kang 80. Pero bonus na lang niya. Isa na yung masinda din eh. Ako pa mong duminta din nga eh. Kung nalaginas Ginoo ba? Bonus na na. Kaya dahil namatay ko. Kung kaya ako inubungan na ako, balik na 5. Pata pa kayo. So,
sa tao, kung imo kung ng tao ng Biblia, nagkahinay us-us, silang Adan, nangamatay ito, tag 900 anyos ang edad. Ang iyang anak na si Methuselah, mu'y pinagkatigulang, namatay sa edad nga 969. Parang kapuyo na kuyo ang kilala. Kaya kung yung edad mabot ng 900, kasi ngayon, ba't tungod sa sala sa tao, nagpantay ng pagsala ng mga tao, nagsuko ang Ginoo, nagpadala siya o lunog, niya yung ginagawa, kay tungod sa mga tao na nagpatuloy ang pagpasala, ang edad sa tao 120 na lang. So sa panahon ka nang naman ng 120, pag-abot din dapat, ito dapat 70 na lang. Karoon pila na kailangan. Okay? Bakit ka pa nun? Okay? Ang importante, magandang na, kailangan natin Ginoo sa ato. Kasi kaya mo sa tao, masamaray sa tao, tulog ka ng statement. Life is your dugo na ganyan na sa tao. Ngayon, death is certain. Kamatayon sigurado yun. Di ko nang isipkan. Ang score sa kamatayon doon, 1:1. Bago yung maka-eskapo. Ngayon, eternity is forever. Ang eternity, duhaman ka po ang sign sa eternity. Eternity with God, eternity with the devil. So maniguro ka asa ka na sign. Kaya wala naman eh. Wala naman court of appeal sa langit na pwede ka mubanin. Okay? So, ato siguro na maprayanan siya rin is na gano'n na malipay yung nanakan sa Ginoo. Okay? So, painful reminder. Pero, naapoy kuan siya, kuan na giingon sa Biblia na, yes, sakit ka rin kamatayon, pero it also gives us precious realization. Magka-realize ta. Okay? Nga, samang sila rin wala na siya ron. Na ato ba nga to, kini, ato rin, kahan ang lawas. Kaya yun si Paul sa 2 Corinthians chapter 5. Yung itawag ang lawas sa tao nga, mara nagtulda. Then, yan mo siya. Sa diyan, pinintulda na ito, magulog na, pulihan na sa Ginoo o usak ka balay na dili na madulot. Okay? So, kini itong lawas ni Paul, mara nagtulda. Panahon na, magkuba na yun. Okay? So, but, na ay solusyon ang Ginoo. Okay? Ang nakalagay sa kuwan, nakalagay sa kamatayon na naaka sa Ginoo. Okay? Matagamtaman gani mo ang iyong sakay. Dili ma-describe na kalipay na mauuban ka sa Ginoo. Okay? Wala kilain pang makahatag ni mo kanang saktong kanang kalipay na inyong manggot. Si Satanas dili siya makahatag ng kalipay. Munan mo nang bilihan katong naa sa impierno, sige na itong magsabaw. Kaya naay mo na yung mga ulod na sulod mulawas, na magsabaw kasi kasakit, sabaw kasi masok sa kalayo. Ngayon ito, doon ay pinagkago sa ngipon, sa impierno. At pag mamatay kang pangam, iulis ginutanan ng mong tamo, kung may impierno ka, parang nakikagutom nito. Okay? So, pait ka ng impierno. Pero sa langit, liman ka. No sorrow, no pain. Wala nga na tuloy gabi, kaya ang himaya sa Ginoo nga mas labaw pa sa kahayag sa adlaw, mo ilang murang adlaw. Ano yung kuto, binatang maglinya dito sa Mercury. Hindi ka kasi kunaunang ka, wala na pwede, sartan na ka, wala na pwede, may torment na wala na pwede. Dito wala na. Hindi na natin tinanggal. That is the precious realization na ang Ginoo, paano ka na, yan ang gibunto ka na matay. Kung Sunday, mag-celebrar na tayo sa Palm Sunday, di ba? Asam na padulong, hindi na padulong na po na sa Resurrection Sunday. Oh. Ang pinaka-importante sa kamatayon ni Jesus, ang resurrection. Hindi ko na ito namatay, kaya basahin na tanong. Hindi mo nang Biblia, kung wala siya naganaw, kawang ang kanan.
painungdan ang tanan ko, wala naman daw si Jesus. Muna ang pinag-importante ang resurrection dati. Kaya mo si Jesus, ako ang pagkabangaw, ako ang kinabuhi. Sige siya katumuto o kanako, bisa mamantuod siya mamatay, siya mabangaw. So banawon usog si Sarilis. Kuyong nato, kung wala na tayo, apit na bangaw. Yan, ingon siya kang paan, Marta. Marta, mutuo ba ka niini? Mutuo ba ka, Marta, na ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Sige siya itong mutuo na ako, kasi pa itong mamatay siya mabuhi pa. Usap. O, yan, ingon ko si Pablo, kaya banaw man si Jesus, mabanaw ko tayo niya sa umaabot na adlaw. Muna precious realization nga banhawon ta sa Ginoo. Muna kay ang ikatulog na punto na ay promise resurrection. Muna ako gingon. Promise resurrection. Muna the first resurrection. Banhawon ka uban ni Kristo. In fact, dinong Biblia sa pagbunyon sa propeta sa Diyos, katong nangamatay diyan ni Kristo, ang ilang spirito mubalik sa ilang lugnanan. Jesus ang aras panghanod, kung ang ilang spirito mubalik sa ilang lugnanan, musulog balik sa ilang dunot kalawas. Pero yung Biblia, tagaan sa naglawas na lirik na madunot. Sila na po nangamatay diyan ni Kristo. Katong wala pa nangamatay, katong nangamatay mo ni Kristo, na po sila pagkabanhaw. Pero sa last later part na, sa during na sa judgment. So, muna'y promise resurrection na iingon sa Biblia. Kunya, ang ikuptan ni Sister Edith, hindi man versikulo nga, sa John chapter 5, verse 11 and 12. And this is the testimony of God. God has given us eternal life. Kita kan na sinuwi mo katapusan. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. And whoever does not have the Son of God does not have life. Simple kaayo. So, duha na kaklase ang tao. Katong nakabaton sa anak, adunay kinabuhi. O katong wala makabaton sa anak, wala kinabuhi. Simple na. Di na tayo na mahimong scientist para masaktan nato ng versikulo. Yan mo na kayo ng versikulo. So, importante may soon na naamoy na may Kristo sa inyong kinabuhi. Hindi mo na itong kasiguruhan. Kaya kung doon ay kay Kristo sa inyong kasing-kasing, doon na kayo kinabuhi. Kato wala'y Kristo, buhi sila, mula sila zombie. Wala tinuod na kinabuhi. So, natin precious precious promise for resurrection. The human resurrection is always back to follow. The promise of reunion. The promise of reunion. Mag-ibalag na sa tanan. At mga apostol, at itong makitaan. Tanan na namatay diyan ng Kristo. Mag-ibalag na. Mag-reunion yung sarito lagi. Muna'y saat sa Biblia. So, dili katapusan di kayo na ako makita si Sister Apian. It is. Kaya naman, doon ay coming reunion. We will be reunited with them. Pero si Edith o Sister Apian, reunion na ron. Timali, basi Sister Apian mo yung tour guide dito sa langit. Kaya naman naman doon, dito to. Ito'y kator dito ni Sister Edith. But sila, excited sila, kita excited po ta sa coming reunion. Ako, I will be reunited with my parents, sa akong mga apuhan, sa akong mga isuon. Ako po, kung nakita sa inyo mga pamilya ng una, you will be reunited with them. Malay sa sa Biblia, kasi niya. The last breath of Sister Apian on earth. And it is. The last breath of Sister Edith on earth was her first breath in eternity. Death ushered
Sister Edith, from earth to heaven. Death removed pain from Sister Edith and replaced it with joy. Death is not something bad, because death will bring you to the glorious presence of God. So, ako ko subod ito una na, di malas na mamatay, di malas. Kita nag-link lang yung doon. Ganyan yung Biblia, mas malitayin ito na namatay kaysa mga buhay. In fact, ningon ang Bible, Ecclesiastes chapter 7, verse 1 and 2, ang adlaw sa imong kamatayon, mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Okay? So nga naman ningon ng Biblia, nga adlaw sa imong kamatayon, mas maayo pa sa adlaw sa imong makahimugso. Mag-usap mo sa birthday ninyo, di ba palitsyon mo, mapaparty mo, mapakaon mo, kaya gano'n imong birthday. Ba't ningon ng Biblia, ang adlaw sa imong kamatayon, mas labaw pa mas imong birthday? So, ang ilang lawas, sunod na letter A. Sama yung letter A. Yan di-embrace. Ang kapasiluan sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, o ang grasya sa Diyos, yan ang di-embrace. Yan yung nabisihan na naluwas ta, dili pinaagi sa atong mga buwan, o dili pinaagi sa grasya sa Diyos. Sa iyong maandong gani, and she embraced that one. Okay. The letter A is what? Accept She accepted Jesus as Savior and Lord. And the letter D is nagapuyo siya uban sa pagsalig sa Ginoo. Trust. She trusted God. She trusted God all sa iyang ginawa sa riyan kaila kong Sister Edith way back in 1985. She was always a lady na ako kay pagsaling sa ito. She trusted God. And then letter H, he was a woman of humility. Humble kay Sister Edith. Pinagsaling. So kung magawa na ito na, you are prepared for that. Okay? Amen? Amen. Salamat sa Ginoo sa ginawin ni Sister Edith. Her life is a legacy and a blessing to many of us. Ang dili na ito sikat. Hindi na ito sikat. So, kaputa Lord, we thank you God for the life of Sister Edith. God, thank you for giving us a gift through her, Father God. She is one of your gifts to each one of us. Lord, thank you, God, that you have given her a life that is so devoted to your Father God, a life that is faithful, a life that is trustful, Lord God. Salamat po mo sa ipinabuhi na naimong pinagkahalina o naimong inspirasyon sa kalakanan. Salamat, Lord, na pinagbilin o mga maayong lessons, God, na ang ayan na buktan mo sa Ginoo. And Lord, ako kami salamatan that at this very our Father God, she is now in your presence, Lord, enjoying the beauty of the holiness of our Lord Jesus Christ. She's enjoying now her time with her sister and with her family. And Lord, I thank you that you have set apart a certain day. You have appointed a day that we will also be reunited with them. Lord, we pray, help us, God, by your grace, that we will live a life that is submitted to Jesus Christ, so that when our day will come, Lord, we will have no fear, but we will be full of excitement in meeting you in person. Salamat, Ginoo. Lord, I pray for the family, how God bless kanila. Lord, it is just normal for us, God, to grieve because of the loss of our loved ones. God, I pray for your Holy Spirit, Lord, to touch them and allow the balm of Gilead to flow in their hearts, Father God, to ease up the grief, Lord,
you that you will never leave them or forsake them. Thank you, Father God, that you will embrace them with your loving hands and comfort them, Lord, in these seasons of grief. Salamat, Pinoon, for everyone who is present. And God, I thank you that you will likewise bless each one of us for your glory. Thank you, God, for the night of Sister Denise. Thank you that she is now in your glorious presence, enjoying you, Father. Thank you, Father, Lord. We give you all the glory, honor, healing. In Jesus' name we pray. Amen. This is my eulogy. With the Lord already. Masalamat at tumintanan na ako. Maraming malungan mo kailihan niya. Kailan mo niya. So, maraming thank you. Next page, Dahil mo ikaw, ipangga mo ako, matos sa pulong mo, isan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dahil ko Simbahan ko, alagaran ko ikaw. Ipangga mo ako, matos sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dahil ko ikaw. Kasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Kasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Sa isang asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagkikahagag ka na mo. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Pagkakasa ka, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagkikahagag ka na mo. Sa simbahan ko, alagaran ko ikaw.
Pagasimba hulog, alagaran ko ikaw. Pagasimba hulog,